That's so tasty. And pineapple. It's so sweet and so creamy. Ang kinakain ni ate ay isang prutas. Isa raw ito sa pinakamasarap na prutas sa mundo. At alam niyo ba kung saan galing ang prutas na ito? Nagmula ito sa halaman na Monstera deliciosa. I'm sure na marami sa inyo ang pamilyar sa halamang ito dahil isa ito sa mga kinahumalingan ng mga plantito at plantita noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ang prutas daw ito ay parang fruit salad. One bite of this is like the flavor of 10 fruits combined. Ang lasa ay parang kombinasyon ng pineapple at banana. Para naman sa iba, may lasa rin itong mango, raspberry, strawberry at passion fruit. Ang texture nito ay katulad ng sa sour soup o guyabano. Parang mais ang loob nito at ganito naman ang kanyang itsura kapag hilaw pa. Pero alam niyo ba, kahit na masarap ang prutas ng Monstera deliciosa, itinuturing din itong delikado. Hindi ito basta-bastang kinakain. Kapag hindi tama ang pagkain mo nito, maaari kang makaramdam ng sakit tulad na lang ng babaeng ito. Sakit! Garam! Maaaring mamaga ang iyong labi, bibig, dila at lalamunan. Paano nga ba ang tamang pagkain nito? Ang Monstera deliciosa ay native sa Central America. Ayon sa national parks, ang dahon nito ay kayang lumaki ng up to 90 centimeters ang lapad. Meron din itong bulaklak na pinalilibutan ng puting sheath na tinatawag na spathe. Ang prutas naman nito ay merong hexagonal scales o balat. At alam niyo bang napakadelikado nito kapag nakain ng hilaw? Lahat kasi ng parte ng halaman ay nagtataglay ng calcium oxalate crystals para itong maliliit na karayong na tinatawag ding raphides. Kapag nakain mo ito ng hilaw, ay maaari kang makaramdam agad ng pananakit at pamamaga ng labi at bibig. Ganon din ng matinding kirot sa lalamunan na tila ba napaso. Ang pamamaga ay maaaring magresulta ng kahirapan sa paghinga, paglunok at pagsasalita. Kaya importanteng kainin lamang ito ng hinog na. Malalaman mo raw na hinog na ang prutas kapag umangat o umiwalay na ang balat nito sa laman at kusa na itong natatanggal. Kaunting galaw lang ng daliri ay natatanggal na agad ito. Pwede nga rin itong tapikin. Pero hindi ito agad nahihinog ng buo. Paunti-unti itong mahihinog araw-araw. Kung merong parte na hindi pa bumuka o kusang natatanggal ang balat, ibig sabihin hilaw pa ito. Kaya hintayin munang mahinog bago kainin ang laman nito. Maaaring ilagay ito sa jar or glass para mahinog. Pero hindi maganda kung marami ang kakainin mo nito dahil meron itong laxative effect na maaaring magresulta sa diarrhea. Kaya hinay-hinay lang sa pagkain. Ayon sa mga nakatikim na, ang hinog na prutas daw nito ay lasang fruit salad. Kaya nga tinatawag ding fruit salad plant ang Monstera deliciosa. At alam nyo ba, napakamasustansya ng prutas ng Monstera deliciosa. Sagana ito sa vitamin C at B. Mayaman din sa phosphorus, calcium, fiber at protein. Nakakatulong din ito sa stress at fatigue dahil nakaka-boost ito ng endorphins sa katawan. Meron itong antioxidant kaya nakakatulong sa mga taong nagre-recover mula sa radioactive therapy at nakaka-improve rin ng bowel movements. Hindi lamang ang prutas nito ang napapakinabangan, ganoon din ang mismong halaman. May mga tao sa Mexico at Peru na ginagamit ang ugat ng Monstera deliciosa bilang lubid at paggawa ng basket. Ginagamit din ng mga Mexican ang ugat nito para maibsan ang kirot ng arthritis. Sa China naman, ginagamit nila itong panggamot sa ubo, pasa, impeksyon at lagnat. Habang sa Brazil ay ginagamit ang mga dahon ng Monstera bilang panggamot sa mga sugat.